A blessed morning to everyone. Let us all rise. Hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. Sa lahat po ng mga tatay, we want to greet you a happy, happy Father's Day. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyong sakripisyo, pagmamahal. We appreciate you. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos sa lugar na ito. Hallelujah! He is worthy to be praised. Today we have a reason to celebrate because the God that we serve is a good, good God. Amen. Amen.
endureth forever. Come on, you say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Who you are. For who you are. 'Cause you are good. Hallelujah. He is good. He is forever good. God is good all the time. Amen. Amen. Come on, let's give him praise. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, ibigay natin yung pinakamainam na papuri sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. We give you glory, Jesus. Hallelujah. Woo. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. We Thank you, bless you, Lord. We bless you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Oh God, we just want to recognize your goodness in this place. You are good. You are good. You are good. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Oh, Oh, we praise your name, Lord. Oh, we praise you, oh Lord. We praise your name, oh God. We lift you up in honor. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sia-d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 a. Come on, let's give him praise. We worship you, Lord. We worship your name. Be lifted up, Lord. Be lifted up. Be glorified, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Shall we just lift up our hands right at this moment? Jesus. Thank you for the privilege of being called by your name. Thank you for we can call you our Father. We thank you for you are a good, good God. We thank you for you are a good, good Father. Thank you. We thank you, Jesus. We worship you. We adore your name, Jesus. Oh, I've heard
me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, this love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, 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 as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, 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 as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, 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 good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
softly now. And I'm loved by you. And 'cause you are, Perfect in all of your ways. you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Come on, let the Church of God sing, you are perfect. You are. You are perfect in all. Ooh, thank you, Jesus. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. And 'cause you are Perfect in all of your ways. You are perfect, Lord. Perfect in all You of are perfect, Jesus. perfect in all of your ways. To us.
Let us just lift our hands this morning before God. And let the instruments play so softly. And be still in the presence of God. Hallelujah. Oh, Rabashika Leleya Satarabahan Derebedeya Sataradare. Rabashika Radaya Labasandara Daya Rabasasasas. Orasande Kea Hasatarabaha. We worship you, God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Indeed, you are a good, good Father. You are perfect in all your ways. And today we worship you and honor you. You are so good. You are so faithful. Your faithfulness is from everlasting to everlasting. And today, Father God, we pray as we lift our hearts before you, may you be pleased and release your spirit among us and fill everyone in this room with your goodness, with your power, with your love, in Jesus' name. Father, deliver each and every one of us. Strengthen us. Inspire us that we may continually live passionately for your glory. And Father, we thank you for our nation, for our president. We thank you, Lord God, for all the IATF, for all our frontliners. We speak blessing, we speak life, we speak health, we speak covering among them in Jesus' name. And Lord, to those who were infected, we pray for your deliverance. We pray for your miracle. We pray for healing in Jesus' mighty name. And Lord, we thank you sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay. Pagpalain niyo po sila ng lubusan at sila, Panginoon, ay makatagpo rin sa iyo sa special na kapamaraanan. Salamat po, Panginoon. Bless everyone in this place. We worship you and we acknowledge your holy presence, and we dedicate this gathering for your glory alone. This we pray. Everybody say, Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yung pong pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. God deserves all the glory. God deserves all the praises. Hallelujah. Amen. You can now be seated in God's wonderful presence at purihin po ang Panginoon. God is so awesome. Amen. There is peace, there is deliverance, and there is joy in His presence. Sarap mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Sa lahat po ng mga tatay natin ay binabati po namin kayo ng isang malugod na Happy Father's Day. Kayo po ay malaking pagpapala sa mga tahanan at kayo po ay regalo ng Panginoon sa bawat tahanan. So, amin pong pinararangalan ang mga tatay ngayon. Pwede bang kumaway-kaway yung mga tatay? Yan, Sige po, proud tayong mga tatay. Amen. So, palakpakan po natin yung mga tatay natin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, good morning po once again at tayo po ngayon ay dumako sa isang aralin na ipagpapatuloy ko po yung ating pong serye. Yung pong nakarang linggo'y pinag-usapan po natin yung chapter 1 ng 2 Timothy. Ngayon naman po dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral patungkol po sa habilin po ni Pablo kay Timoteo. So, ang title ko po ngayong umagang ito ay Grace to Thrive. 2 Timothy chapter 2, verses 1 hanggang verse 13. Dito po nahango ang ating pong aralin ngayong umagang ito. So, wag po kayong mag-absent tuwing tayo po ay nagagadaring ng Sunday because
Ang aking po mga teachings na itinuturo sa inyo ngayon ay ito po ay series dahil sa gusto ko pong matutunan natin ang lahat ng nilalaman ng Biblia. Nakakatuwa po na meron tayong mga daily devotional at yung mga daily devotional natin, sila ho ay malaking pagpapala sa atin. Kanya ituloy po natin ang ating pong pakikinig, ituloy din po natin ang ating pong pakikibahagi sa ating pong mga devotional. So ngayon po ibabasahin ko po ang 2 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 13. Pero bago po yun ay gusto ko pong pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Kahapon po kasi pagkatapos ng ating prayer gathering, ang sakit-sakit ng tiyan ko maghapon. Kanya hindi rin ako makakain ng tanghalian. Ewan ko bakit ganun, masakit na masakit. Tapos nakakain po muna ako ng bandang hapon na mga 4:30, ganun po. Nalalambot na ako dahil lagi din po ako sa CR, tumatakbo lagi sa CR. Pero ganun pa man din, akala ko kagabi may mahiwagang text na isesend ako. Pero nagpigil na naman ako dahil gusto ko pong i-share talaga yung topic today. Purihin po ang Panginoon. Amen? So, 2:30 na pamoning ganing aldo ito. At anong ninumaning mayawos kanita, sigurado yung milako kaladua. Amen? Praise God. Buti na lang at nahimasmasan po ako. At kanina umaga, masakit din, mahap din. Naghanap po ako ng something to drink hot, pero wala po akong nakita. Kanya, okay lang. So, 2 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang verse 13. Sabi po ng verse 1, Timothy, my dear son. Ganito rin po yung kanyang sa verse 1 and 2, doon po sa chapter 1. So gusto kong ipakita sa inyo na ang lalim-lalim po talaga ng relationship ni Paul kay Timothy. At si Timothy ay anak po ni Paul in the Spirit. Pero sabi niya, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Ang punot dulo po ng pananagumpay po ng paglilingkod natin sa Panginoon ay nandito po sa salitang grace. Sa Greek word po yung grace na yun ay meron po siyang kahulugan na charis. Means gifting or endowment by God. Yung divine ability na ibinibigay ng Diyos sa atin para magawa natin yung kanyang ipinagagawa. So dito parang sinasabi po ni Paul kay Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Grace is made available when you are in Christ. Can you follow that? Grace is made available when you are in Christ. At ang pinagmumulan po ng grace ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya dito po, the Father and the Son is working so that we can receive that needed grace so that we can serve the Lord. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon na lakas mo lang ang ginagamit mo. Hindi magtatagal ano man ang ginagawa mo. Listen carefully. Anything that you do and accomplish through your own strength and abilities, it will not last. The thing that will last na ginagawa mo spiritually, kinakailangan nakapundasyon sa biyaya ng Panginoon. Ito po yung biyaya na wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ang biyaya kung bakit nakikinig ang tao sa iyo, because it's the grace of God that is flowing through your lives. Amen? Wala naman po tayong lahat na ipinagmamalaki. We're not qualified. But grace qualifies us so that we can serve the purposes of God in our lives. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa grasya ng Diyos. Kaya sabi po ni Paul kay Timothy, magpakalakas ka. So let us draw, let us lean, let us trust, let us depend on the grace of God that is at work in our lives. Do not depend on your own strength. Because when you do, whatever you touches, it might be successful for a while, but it will not be lasting. Now, napakahalaga po na tayo po'y matutong magdepende sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi nga po ni Paul, si Paul, napakaganda po yung kanyang isang prinsipyo. Sabi ganon, my sufficiency is of God. Isa po yun sa mga paboritong linya ni Paul. Ang kanya ho daw kasapatan
ay nagbubuhat sa Panginoon. Tayo pong lahat na naglilingkod sa Panginoon, mga anak niya, dapat lagi natin binabanggit, ang kasapatan ko ay ang biyaya ng Diyos. Kulang ako, hindi ako qualified, but the grace of God qualifies me. But the grace of God fills every void in my heart. Kaya sabi po ni Paul, sabi ganun, God's grace is sufficient. When I am weak, God's grace made me stronger. So ang sabi po ni Paul kay Timothy, Timothy, my dear son, be strong. At alam niyo po yung word na be, ito po ay constant. Hindi ito yung hindi mo pwedeng gamitin yung kahapon, kinakailangan. It is always renewed at constant siya. Be strong. Tuloy-tuloy po yun. Verse 2. You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, yung mga bagay na napakinggan mo sa akin, ituro mo din sa iba. Ito ho yung isang pinakamatinding habilin po ni Paul kay Timothy, yung pong mag-disciple. Of course, the only way that you can raise disciple is through the grace of God. Without the grace of God, magsasawa ka. Bakit? Mahirap pong maghanap ng matinong disciple. Lahat may kanya-kanyang karga. Sabi nung isa, opo, pastor, opo. Opo, pastor. Tama ka po, pastor. May kanya-kanyang ang tawag po ng isang English teacher dyan, presupposition. May mga bagahing karga-karga. Kaya minsan, kausap mo ngayon, matino, maya-maya, nawala yung katinuan. So, kanya mahirap pong mag-disciple. Kanya sabi ni Paul, anak, Timothy, magpakatataga sa grasya ng Panginoon. Ito lang ang tanging pwede mong puhunan. Bakit? May gagawin ka. Magdi-disciple ka. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, masagli. Masakit-sakit ito. Masakit na, masakit pa. Verse 3. Endure suffering. Uy, tana po, ne? Naalala ko tuloy yung minsan nagturo tayo dito. Sabi kong ganun, sa buhay mag-asawa, meron daw 3 ring. Yung engagement ring, wedding ring, at saka suffering. Yan. Pero, yung ibang suffering naman to. Sabi po niya, endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Sabi niya, Timothy, alam mo, pagdi-disciple, nag-i-endure ng hirap ng katulad ng sundalo. Verse 4. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Sabi nga ni Paul kay Timothy, Timothy, parang sundalo lang. Pag sundalo ka, hindi ka pwedeng maglaro sa labas. Nasa kampo ka lang. Gawin mo yung nararapat mong gawin. Soldiers cannot engage in worldly affairs. Verse 5. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. Number 6. And hardworking farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things. Alam niyo to, si Pablo, magaling po siyang mag-illustrate ng mga gustong punto niya. Gumamit pa siya ng symbols o metaphors para lang illustrate kung gaano kahirap yung challenge na kakaharapin ng isang nagdi-disciple. Sabi niya, kapag nagdi-disciple ka, kinakailangan parang sundalo ka. Ang mga sundalo, stricto Tama po ba? Tapos sabi niya, parang athlete ka.
meron kang winning mindset. Pangatlo, farmers. Hardworking pero dapat may bunga yung ginagawa. Amen? Sabi niya hardworking pero nai-enjoy yung fruit ng kanilang hard labor. Kaya meron siya tatlong simbol na ginamit para lang maitulak niya yung pong kahalagahan ng discipleship making. Pero sa simula, nilagyan niya ng pundasyon. Pag nagdi-disciple ka, magtuturo ka ng ibang tao, ang pundasyon, grace. Pero ito yung mga katangian para magawa mo to. Kinakailangan ugaling sundalo ka. Kinakailangan kaisip mo yung athlete. Kinakailangan kasing sipag mo yung farmer. Para bagang ang hirap-hirap mag-disciple, kinakailangan pang gamitin yung tatlong yung sundalo ka, athlete ka, at saka farmer ka. Mahirap pang mag-disciple ba talaga? Kaliman, pastor. Tutunan yan, pastor, naman talaga masakit. Masakit. Verse 8. Sabi siya, always remember that Jesus, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. And because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. Sabi niya, sa pagtuturo ko, sa pagdidisciple ko, ito yung presyo. Naihalin tulad ako sa isang kriminal. Ikinulong ako na parang kriminal, pero purihin ng Diyos, kahit na nasa kulungan ako't nakakulong, malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos. Alam po ninyo, hindi naman talaga mahirap kung talagang gusto mong gawin. Mahirap lang isang bagay kapag ayaw mong gawin. Kahit anong trabaho mo, kahit anong ginagawa mo, kahit sa trabaho mo sa opisina, kapag wala kang gana, pangit yung mindset mo, hindi kang magtatrabaho at magpe-perform ng mahusay. Pero kapag inspired ka na gawin yung ginagawa mo kahit mahirap, magagawa mo. Ito pong mga lockdown na to, nanood po ako ng mga cabin, yung log cabin building. Yung pong sa kabundukan sila, tapos sila mismo kukuha ng mga kahoy na malalaki. Tapos mag-isa lang siya, gagawa siya ng napakalaking bahay na cabin. Pero wala siyang ibang gagamitin, kundi yung lagari niya, at saka yung chainsaw niya, at saka wala siyang crane. Pinapanood ko paano niyang iaakyat yung malaking troso doon sa bubong. Sabi ko, mauutak talaga to. Gumagamit siya ng chain block, mano-mano. At napansin ko, meron ako isang pinanood na sinimulan niya yung cabin 3 years ago, hanggang ngayon di pa tapos. Sabi ko, ang hirap-hirap pala talaga kapag gusto mong gawin, kahit mahirap, hindi ka nagko-complain. Ang kapal-kapal ng snow, ganun pa rin yung ginagawa niya. So, nai-inspire ako. Ang nasa isip ko, bakit natuwa akong panuorin yon? Yung mga taong merong gustong tapusin o gustong gawin, kahit mahirap, tinitiis yung hirap, magawa lamang yung pinapangarap. Amen? Kanya napakahalaga na maintindihan po natin ang mga sinasabi ng Biblia. Verse 10. Sabi ni Paul sa verse 10, so I am willing. Itong si Paul ay nakakulong na at sabi pa niya kay Timothy, Timothy, ako willing na willing pa. Nakakulong na nga, willing pa. To endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. This is a trustworthy saying, if we die with Him, we will also live with Him. If we endure hardship, we will reign with Him. If we deny Him, He will deny us. If we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Kapatid, hindi mo man gagawin yung assignment mo, matapat pa rin ang Diyos.
Ito ho yung kagandahan. Ang sabi niya, Timothy, ito yung assignment natin pero bago ka gagawa, magpakatatag ka sa grasya ng Panginoon. Ngayon, pag hindi mo ginawa to, pag nag-suffer ka, at willing kang namatay para sa Kanya, abay, merong gantimpala. Pero kung hindi ka magiging matapat, hindi mo gagawin to, hindi pwedeng talikuran ng Diyos ang Kanyang katapatan. Ikaw lang ang hindi tapat, ang Diyos matapat pa din. Di ba nakakadurog ng puso yun? Pakabasan may masalasit ang ketang dulo. If we are unfaithful, He remains faithful. For He cannot deny who He is. Pakabalik-balik may meditate me. Nung ako maging matapat kayong paggawa na ng ginawa na ako, makarina naman, niya matapat siya ka na ako. Kaya na ako matapat, nadidinan metrosin ka na akong arong, bakong mangisnawa. Sana pabayad na ngangin, oling mangisnawa ko. O na nga lipamurin, bakit? Matapat siya yung Diyos eh. Ginising na ka nandingabak. Dinina na kang makaba pang biye, sundo na yung biye mo. Biyaya na ning Ginoo. Matapat siya ang giyangalika. Eh makadurog puso ita. Eh po ne? Putatyo na ako kayong konklusyon, magpisa ako pa. So, Paul instructed Timothy to raise a reliable spiritual children. Sabi niya, magturo ka ngayon ng mga taong matatapat na magtuturo din ng mga matatapat na mga taong magtuturo pa din. So in other words, discipleship is non-stop. So ito yung gustong ipakita sa atin ni Paul through Timothy na ang pagdidisciple hindi ito tumitigil. I-disciple kita, pagkatapos ikaw mag-disciple ka din. At yung isa mag-disciple din, at yung isa mag-disciple din. At kung kinakailangan mag-suffer tayo, para lang maligtas yung dinidisciple mo, abang sabi ni Paul, I am willing. I am willing to pay the price. Ay mga kapatid, ito ay isang napakahalagang katotohanan na dapat nating matutunan. Tingnan po ninyo no? Yung instruction niya, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Grace means charis in Greek word. It has been defined as the divine influence which operates in humans to regenerate and sanctify, to inspire virtuous impulses, and to impart strength to endure trials and resist temptation, and as an individual virtue or excellence of divine origin. Ang grace, isa lang ang pinagmumulan, ang Diyos. Mercy, katulad po ng dati kong nabanggit ito, ngayon i-remind ko kayo, mercy is God's favor that holds back from us what we deserve. We deserve to be punished, but because God is merciful, He withhold the promises instead. He took the punishment upon Himself. Grace is God's favor that gives us what we do not deserve. We do not deserve eternal life and pardon. But because of God's grace, He gives us. He gives us influence. He gives us divine ability. He endowed us with giftings so that we can be able to do what God wants us to do for His glory. Hallelujah. Tatlong symbol po ang ginamit para i-overcome natin ang mga challenges in raising spiritual children. A soldier, an athlete, and a farmer. Pag sinabi natin soldier, ano ba yung sa kanila? Yung kanilahong rigidity na kanilahong gustong gawin. Yung athlete, merong champion's mindset. Yung farmer, merong hardworking spirit. Ito ho yung tatlong bagay na gusto kong tingnan natin. Ano bang meron sa soldier? Endurance. Diba nyo rin soldiers, potang mumunta lang yung gera. Sapak lang backpack. Tembalas, makapadurot lang karela. Tinya pang helmet na 2 kilo kayong buntok na. Rembotas na mo, pangabayat. O katanda yung bundok.
They can endure anything because they were trained to endure. So, grace. The grace of God empowers the soldier to endure anything. At ang sabi ng Panginoon, Timothy and me, you and me are soldiers of God. And therefore, we must endure anything. Pero ang grasya ng Panginoon ang nagbibigay po ng lakas para makapag-endure tayo. Oh, by the way, ang definition po ng endurance ay ganito. The power to withstand pain or hardships. The ability or strength to continue despite fatigue, stress, or adverse condition. In other words, endurance means you don't quit amidst anything. You keep pushing. You keep going. Amen? So kahit gaano nakahirap, you don't quit. You just move on. One step at a time. One phase at a time. Kung kinakailangan mong gumapang, maabot mo lang yung gusto mong gawin. Eh, yung mga sundalo, ada ng mulay, ada ng siklod, ada ng gumapang, may aliwa-liwa in order for them to win the battle. Now, ulitin ko yun ha. Sabi ng verse 3, endure suffering along with me as a good soldier of Christ. Good, hindi yung tumatakbo, hindi nagtatago. Mayroon kasi ibang sundalo nagtatago eh. Ano? Yung mga estudyante ngayon, mapapalad, wala ng ROTC. Nung panahon namin, grabe, may ROTC. Nino po may garal kaya kayo at yung pang ROTC ken. Oh, areta, mapilon-pilon na rin classmate ko ken eh. Po ne? Gustong commander yu, kaluguran me, ka makabilad, at yung kakitang lalam tanaman. Mga bitsang cross ken eh. Medic. Gusto nga may kaluguran, kaya taka ka makabilad. Magbusang alas 8 ni nga, baka hanggang alas 12, makakanyang kayo mo. Tatagak-takungan pawas. Otang medyo mature pa pakiramdamin kaya kayong commander, papulayan na kayo na alam pupulayan. Takakanyang kayo mo. Mamulay kayo, pero kumama ko kayong lugar yun. Po, ne? Pero sabi po ng Bible, sabi niya kay Timothy, endure hardship like a good soldier. A good soldier do not hide. Hindi nagtatago. Hindi tumatakbo. Good soldier, don't run, don't quit. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life. Hindi sila gumagawa ng ikinasasama ng kanilang CO. Endurance, ang sabi po ni William Barclay, meron pong isang kasulatan dito na sinulat ni William Barclay. Endurance is not just the ability to bear a hard thing, but to turn it into glory. Meron pa. Ang sabi naman po ni Napoleon Bonaparte, the first virtue in a soldier is endurance of fatigue. Courage is only the second virtue. May mga ilang bagay po ako sinulat. Good soldiers live and die for their cause. And that is to accomplish their mission. Wala pong nag-aawol. Okay? Kanya pag bago sila dadalhin sa isang gera, yung mga soldier, meron silang tinatawag na orientation. Sinasabi kung ano yung kaaway, saan yung kaaway, papaano, anong gagawin. And at all cost, they have to accomplish the mission. Ganun po yung mga good soldier. They live and die for their cause. Tingnan niyo si David, nung siya po ay kalabanin niya si Goliath. Ang sabi po ni David sa kanyang kuya, kasi binagbabawalan siya, sabi niya, ikaw kabata-bata mo, chismoso ka. Nanunood ka lang dito. Umuwi ka. Sumagot si David sa kanyang kuya, sabi niya, is there not a cause? Wala bang dahilan? Tingnan mo yung Goliath na yan. Tingnan mo yung nilalapastangan niya ang pangalan ng Diyos at ang army of the living God.
At nakatayo lang tayo dito? Wala ba tayong karapatang ipagtanggol, ipaglaban ng karapatan at karangalan ng Diyos? Is there not a cause? Ang isang soldier na hindi niya alam ang cause niya, hindi siya makikipagbuno ng matino. Kaya mga kapatid, napakahalaga na alam natin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo naging Kristiyano para mag-attend, magsaya, magpuri. Kasama yun, pero hindi nag-i-stop doon. Dapat meron tayong fellowship, dapat meron tayong discipleship, dapat meron din tayong outreaching, yung tinatawag nating evangelism. So meron pong mga iba't ibang mga sangkap pagiging disciple. May fellowship, merong worship, merong discipleship. Now, tingnan nyo yan, no? Yung worship and fellowship, yung kanyang direction is vertical. Your relationship with God. Fellowship and worship. Pagkatapos naman, discipleship, inner transformation. So, yung evangelism and outreaching, palabas naman. So, merong siyang vertical, merong horizontal, at merong inward na dapat nangyayari sa buhay Kristiyano. At kapag walang nangyayaring ganoon, hindi ka totoong sumusunod sa Diyos. Naintindihan po ba ninyo ako? They endure hard training to win the fiercest battle. Yung mga totoong mga sundalo, hindi sila nagtitrain ng mga pang-jackstone na training. Yung training nila talaga hong matinding training. Ano? At pag nanonood kayo ng mga training ng mga sundalo kahit sa pelikula lang, abay tumatakbo sila ng minsan 10 kilometro na nakaganon yung kanilang baril. Tumatakbo na, kumakanta pa. Bakit? Kasi nga, yun ba ay para sa parusahan sila? No, they are building stamina. Dine-develop nila yung kanilang cardiovascular na resistance so that they can endure anumang pagdaanan po nila. Ganun po, no? So they endure hard trainings to win the fiercest battle. Ito pa po, itong mga sundalong good soldier, they obey without complaining. They suffer, even sacrifice their lives to protect the kingdom and keep the peace of the state. And lastly, and much more, they don't engage in civilian affairs. Sundalo sila. Ang sabi po ng isang quotation na nabasa ko, those who endure, conquer. Yung mga nag-e-endure, nagiging conqueror. So pag sinabi nating soldier, ang nasa mindset dapat nating conqueror. So, sinasabi po ni Paul kay Timothy, Timothy, in discipleship, ang utak mo dapat conqueror ka. So, ano man ang pagdaanan mong hardship, endure it. Pangalawang bagay na ginamit na symbol, hindi lang soldier, pati na po athlete. Grace empowers a champion's mindset. So, kanina ho, yung gustong i-develop ay yung endurance na magpuproduce ng conquering spirit by the grace of God. Ngayon naman, grace empowers a champion's mindset. Ang mga champion, ang mindset nila, kahit mahirap yung training, okay lang. Minsan si Katunyin, ito nakaraang mga linggo, in-interview niya si Pacquiao. Ang sabi niya kay Pacquiao, Senator, ilang buwan ka bang nag-ihinsayo bago makilaban? Sabi niya, nung kabataan ko pa, 2 buwan ang practice ko bago makilaban. Ngayong medyo matanda na ako, ang sabi niya, 3 buwan akong nagpa-practice bago makilaban. Habang nakikinig akong ganyan. Aba,
dapat pala kung kailan ka tumatanda, lalong tumitindi yung preparation. Hindi pala yung, ay matanda na ako, okay na, dapat medyo. Iba pala ang requirements habang tumatagal, mas tumitindi. Pero alam po ba ninyo, yung mga champions mindset, hindi nila kinakalkula kung gaano kahirap yung kanilang pinagdadaanan. Yung pinagdadaanan nila, kaya nilang tiisin yun. Makamtan lang nila yung nasa isip nila. Bakit? Minsan po kasi yung isip natin matindi, pero yung katawan natin hindi na. Bakit ko nasabi yan? Minsan po, naglaro ako ng volleyball. That was long time ago. Nung nagkaroon po tayo ng water baptism doon sa Villa Santiago. O dati-dati po ng college ko, makapamyalo kong volleyball. Pepatos kay kang George, Simbola, linukso ko. King sablang isip ko, abot ke. Isip ko mo parita ng lukso ko, kaya abot yung bola. Bisaya man pala yung utak ko, yung katawan ko, nagyo. Kanya pala, kinakailangan yung mga champions mindset, matitindi na yung kanilang mga isip. Ngayon, inahabol nila yung katawan nila para sa ganoon, yung katawan nila at saka isip nila mag-meet para sa ganoon, makakayang i-perform yung dapat i-perform. Ang mahirap, kaya mo, pero wala kang mindset na tama. Kaya wala rin nangyayari. Ngayon, may puro ka mindset, wala ka namang preparation, wala ding mangyayari. Ang sabi nga po ng verse 5 kanina, an athlete cannot win the prize unless they follow the rules. Meron kasing rules being an athlete. Meron pong isang bodybuilder ng pangalan niya si Phil Heath. Meron siyang minsan binanggit na quotations. Ang sabi po ni Phil Heath ay ganito, the mindset of a champion is that I put myself in a certain situation to win. I don't play to lose. I don't prepare to lose. I hate second place, and I definitely don't like silver. So therefore, like Phil, dapat pag meron tayong inisip na gawin, hindi yung 75 pwede na. Hindi ho ganun. You always go for the best. Alam nyo, nung nag-aaral ako, meron akong prinsipyo. And my principle is this. Ang grade is, ang grade na dapat mong ma-obtain is 75 hanggang 100. Walang grade na 74. Ang equivalent nun, kulay red. Nagme-mens na grado. So therefore, ang goal mo is from 75 to 100. Now, if you are a champion's mindset, kung meron kang champion's mindset, ganito nga gawin mo. You don't aim for 75. You always aim for 100. Wala kang champion's mindset, nag-aim ka 75. Stomy, pasar ko mo, pwede na. Sumablay. Ano kasunod ng 75? Pababa. 74, sablay. O ngayon, nag-aim ka ng 100, sumablay ka. Anong kasunod ng 100 pababa? O, okay pa din. Diba? Parang yung pong nabasa kong isang article sa Malaysia. Yung isang pinakabatang naging bilyonaryo sa Malaysia, he was 28 years old, he became a billionaire. Nung in-interview siya, sabi gano'n, what is your secret to become? Why is it that you are very rich? Sabi niya, at a very young age, I dream to become a millionaire. And at the age of 22, I became a billionaire. Sabi niya, I want to become a billionaire. At the age of 22, I became a millionaire. But I did not stop there. Because that is not my goal. My goal is to become a billionaire. And so at the age of 28, he became a billionaire. At ang kanilang negosyo ay yung PAM.
Ay mga kapatid, don't just mag-develop tayo ng champion's mindset. Tatlong bagay, Ang sabi ni Paul kay Timothy, a soldier, na yung kanilang mindset, meron silang conquering spirit. Athlete, dapat i-develop natin. Hindi ka mananalo kapag wala kang champion's mindset. Kaya dapat ma-develop sa atin yung mindset na yon. Winning athlete maintains standards. Winning athletes undergo strict training with one goal in mind, and that is to win the crown. They are disciplined and observe proper diet and sufficient rest. Ang pinakamahirap na i-maintain ng mga athlete ay yung kanilang physique. Kami kasi nakalimutan na naming mag-exercise kanya. Dati-dati meron kaming six-pack. Ngayon, one-pack na lang. May kasama pang backpack. Kanya, hindi namin na-maintain yung proper physique. Kasi, nauso po yung mga unlimited na kainan. Pag athlete ka kasi, mag-observe ka ng proper diet at saka sufficient rest. They strictly follow the rules of engagement. Kung hindi, madi-disqualify sila. They don't do foolish things that disqualifies them. No enhancing drugs, no steroids, no abusive substances, no alcohol, no vices. Anything that disqualifies you, at all cost, it must be avoided. Kanina ang sabi po ni Paul kay Timothy, a soldier does not engage in civilian affair. Ang sabi naman po niya sa pangalawa, an athlete follows the rules of engagement. If not, he will be disqualified. Meron pang isang nananggaling kay T. Alan Armstrong. Sabi po niya, champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months, and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely the demonstration of their championship character. Yung mga nagwawagi, meron talagang na-develop na mindset of a champion. Kaya tatlong bagay po ang gusto kong iwanan. Develop by the grace of God a spirit of conquering. Pangalawa, the spirit or a mindset of a champion. Yung pangatlo kaya, ano kaya yung pangatlo? Tingnan natin yung pangatlo. Grace empowers hard work that leads to success. So, yung isa naman po, conquering spirit. Yung pangalawa, champion. Yung pangatlo, hard worker. Pero yung hard worker, dapat, meron siyang kakaibang nasa isip. Ano ba yung nasa isip ng hard worker? Ang sabi niya, a hardworking farmer must enjoy the fruit of his labor. Lahat, yung soldier, ma-please niya yung kanyang master. Yung athlete, mapanalunan niya yung crown. Yung pong farmer na hardworking, ma-enjoy niya yung fruit. Tatlong bagay na gusto ko pong iwanan sa inyo na ma-inculcate sa puso natin, Pastor, para masagli ang discipleship. Opo. Masagli. Bakit? Halupay ko rin pong pasaway dati. Aba, yako itang mag-disciple ka na kada pangwil yang kepa Muling malatiya ka na, buat kayong makanyan. Po, sabi ko kaya, mo ko storban, manigaral ko. Isa kasi manigaral na, punta lang na aking library. Mark, sandali lang, may share ako sa iyo. Kalokuan mo, mag-exam ko, share na kang share. Buti na lang, hindi niya po ako tinantanan. Hanggang mag-graduate kami at lubusan kong
sinuko ang buhay ko sa Panginoon. So, yung kanyang ginawa is hard work. Kaya kung sumuko siya, wala kayong pastor ngayon. Sigurado ako. Ano, buti na lang hindi siya sumuko. Salamat sa kanyang buhay. Ngayon, pastor na rin siya. Kasante nga na po, minuna ako may pastor kaya. Ngayon, yung mga utang-utang yan, nung naninggawan bilang mamagpastor. Po, kasi tama po yung kasabihan na may mga nauunang nahuhuli at merong nahuhuling nauuna. Now, so ang sangkap para makapag-disciple ka, dapat meron kang spirit ng sundalo. Na pakikibaka yun. Ang mag-disciple ay pakikibaka hanggang magtagumpay ka. Ang pagdi-disciple ay para din siyang athlete. Nakikihunahan ka. Pagdi-disciple ay parang farmer na kinakailangang tumarbaho ka ng mainam. Hard work. May definition ako ng hard work. Kapatid, tingnan natin kung ano yung definition ng hard work. The definition of hardworking is something or someone that is diligent in laboring, smartly, and puts effort in doing and completing task. Ay, yung mga hard worker pala, hindi sila nagsisimula at iniiwan nilang kalahati tapos yung kanilang tinatrabaho. Yung pala mga hardworking, pag sinimulan, tinatapos. At saka pag nagtrabaho sila, they work smart. O, meron ako isang slide dyan, magandang illustration ng hard work at saka ng smart work. Sa tingin nyo, sino mas effective? O, pareho lang ang kanilang binubuhat. Pero yung isa, simple lang. Bakit? Mapamaraan. Alam nyo kapatid, sa pagdi-disciple, nung maparalang ka, sasauli. Nung ikabiyasang paralan, sasakit siya yung discipleship. So, ibig sabihin, in discipleship, we just don't work hard, we work smartly. A hardworking farmer, not generic one, are smart workers with great patience. Hard workers are consistent and intentional. They don't waste their own energy and effort. Hard workers are caring and protective of their crops. Protective sila, ayaw nilang masira yung kanilang tinatrabaho. Ganon din po tayo, dapat protective tayo sa ating mga dinidisciple. Hard workers are diligent and does not quit. Alam po niyo, isa sa mga katangian ng mga farmers na hanga ako, pag minsan nanonood ka ng agricultural program, yung mga TV program na pang-agriculture, o kaya minsan manunood ka ng balita, harvestin na lang yung kanilang mga pananim, dumating si bagyo, lahat ng kanilang pananim, sira. Pero alam niyo, isang katangian ng farmer, nasira yung kanilang pananim dahil sa bagyo. Wala kang makikitang farmer na kukuha ng alak, sasabihin niya, pare, mainom tayo, nasira yung pananim ko, maglasingan na lang tayo. Hindi walang ganyan. Yung mga farmers, sira, di na pwede. Simula tayo uli. Bubungkalin uli yung kanilang mga farm. They don't quit. They are very resilient. In other words, they don't accept no for an answer. Naalala ko tuloy sinabi ni Bishop Oriel dati. Sabi niya, mag-discipleship tayo. Monday ang available ko. Available ka ba ng Monday? Hindi. Tuesday. Busy ako Wednesday. Aba, naubos Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Puro busy. Sabi niya, sige, Monday uli. Ibig sabihin, matulungan mo lang yung taong mag-grow, matulungan mo lang yung taong lumago sa kanyang pananampalataya at maging matatag sa Panginoon. Dapat you don't quit. Dapat hard worker ka. Minsan kasi tayo, pag hindi dumating isa, pag hindi dumating,
Ibog mo na yung pangunutan. Di po ba, no? Makakasama ka. Kaya ka sadya-sadya, may nag-aaral ko, may fasting ko pa. Kapatid mo kung datangan. Di ba na yung mga kapatid, no? Pero yung mga hard worker, it doesn't matter. They don't quit. They are resilient. Okay. Sige, Monday, di ka pwede. Saturdays, hanggang Sunday, di ka pa rin pwede. O, Monday uli. Di pa rin pwede. O, sunod. Tingnan ko lang kung di ka susuko. Kapatid, no, ang ibig sabihin, kaya ginamit ng mga symbols ito because they are very important in discipleship making. Discipleship is a battle. Discipleship is also a challenge. Discipleship is like a field. You have to tend it. You have to take care of it until you produce fruits. Hard workers are productive and know how to enjoy the fruit of their labor. Sabi nga po nung verse 6, and hard-working farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Kaya ka nagsusumikap at nagsisipag na sa farming because you want to enjoy the fruit of your labor. Pero sa Pilipinas, iba eh. Iba yung nagtanim at nagbungkal, iba yung umani. Ewan ko lang kung na-experience nyo. Kami, na-experience namin eh. Meron akong mga papaya sa bahay, doon sa harap ng bahay namin, tsaka avocado, ang lalaki. Ano? So talagang binabantayan ko yun. Siyempre, pagka linggo, maghapon tayo sa simbahan. Pauli mo pa gabi, silipan mo na, talalo. Kabukasan, silipan mo, papunta makasalikot lang mo. Dumal ni tasiping ming balay, tanganak, ana. Ay, pastor, ikay po, kinangway, kaya kayong tanam, ana. Sinabi na palagyo. Pero nga po minsan, no? Nagtanim po ako ng lemongrass. Yung lemongrass ko talaga kung napakaganda, napakayabong at napakataba. Ano? Tayo kasi pag December 24, di ba, mayroon tayong service. So, nag-service. Pag-uwi namin sa bahay, yung pong ganong kalaking lemongrass, meron silang itinirang ganyan. Nawala yung ganyan kalaki, may natirang ganyan. So, sabi ko, pambira naman nagsiping balendene ako, ne. Peka ditak-ditak diya mo yung tenam da, tight siyang tinaganda. So, wala akong magawa, kundi, sige, nilagyan ko na naman ng pataba. Sabi ko, mula dyan, palalakihin kita. Abay, December 31, meron tayong New Year celebration. Alam niyo, pagbalik namin kinagabihan, yung tights na wala na din. Alang mitagan o aluwetang matwang bulong. Ang bihira. Kanya sabi po ng Bible, dapat yung nagtanim, siya yung unang mag-enjoy ng kanyang pinagpaguran. So in other words, yung napoproduce mong disciple, yung napoproduce mong fruits sa yung paglilingkod sa Panginoon, dapat ine-enjoy mo sila. Amen? Hallelujah! Mahirap yung lingkod ka ng lingkod, gawa ka ng gawa, tapos walang nangyayari. That's very frustrating. Dati po minsan nung kabataan ko, yak po talaga masipag ko king ministry. Nung ako po binata pa, girlfriend ko pa lang si Mami Gwen, ang dami kong, dati ang tawag doon, Bible study eh. Meron akong Bible study sa San Fernando, sa San Agustin, sa Rimar Village. Tapos meron ako sa Apalit, meron ako sa Angeles, meron ako sa Florida, meron ako sa Arayat, meron ako sa Mexico, meron ako sa Pinalin. No? Tapos ang sipag-sipag ko. Tapos pagka dinala ko na sa simbahan, nagbabackslide. Ayaw nilang mag-preach yung pastor namin dati. Nakakaantok daw siya at masyadong mahaba. Magsimula yung alas 9, bitami. Mula alas 9 hanggang alauna. Ganon siya kahaba mag-preach.
So, naasar ako sa sarili ko. Sabi kong ganun, pambihira ako, ganun. Trabaho ka ng trabaho, wala namang nangyayari. Parang nakaka-discourage. So, sabi kong ganun, Lord, bali po. Nung makola, yakuli ko mako. Sakali man, ing dapat mako, itang dapat mako. Abay, kalaunan yung aming pastor umalis. Pinalitan siya ng mas matino. Aba, nung mas matino na yung pastor namin, kumpare ninong yun ni IL na nasa Australia ngayon. Yung mga ini-invite namin, abay, lumaki. Nakakatuwa, nakaka-bless. Kaya mga kapatid, nung meron ng mga fruits yung ministry mo, iba na yung nai-enjoy mo. For example, na-enjoy namin yung fruits of our labor. Nung plano naming magpakasal ni Mami Gwen, siyempre magpapaalam ako sa kanyang parents. Sabi ko, Dad, anya duwang kepo yung gamat na ning anak yo, nung isa kayo, may plano na kaming kasal kami. Ating kantipon. Opo ako, wadwalang pesos. So, pumayag naman sila. So, sabihin ko sa simbahan, sabi ko, nagpapaalam po ako na kami ni Mami Gwen, ni Sister Gwen ay magpapakasal na po. So, dalawang reaction. Yung mga naging bunga ko sa simbahan na very close kami, talagang tuwang-tuwa sila. Yung mga kadalagahan naman na nangangarap na ligawan ko, galit na galit sila. So, pagkatapos namin nagpaalam, tinawag kami ng isang mag-asawa. Sabi, Pastor, dito kayo mag-dinner sa amin. Kasi nag-dinner kami. Sabi niya, Pastor, sagot namin yung ganito. Ha? Huwag ganun bahala. Kami nang bahala dyan. Sagot namin yung reception. Sagot namin yung ganito. Sagot namin yung ganito. Sabi ko, Lord, ako, sarap palang magpastor. Alam niyo, kinasal kami ni Mami Gwen. After ng kasal namin, nagsimula kaming magplano ng kasal, wala kaming pera. Natapos yung kasal, may pera kami. Natuwa ho yung simbahan sa amin. So they blessed us. Ito po yung sinasabi ni Paul kay Timothy, na kapag nagtrabaho kang mabuti, may enjoy mo yung bunga ng iyong pagpapagal. People will love you back because of the love that you have sown unto them. Meron kang itinanim sa kanila yung pagmamahal mo, yung sakripisyo mo, at may panahon na aani ka din naman. Eh, ang sabi po ng verse 7, matindi po yung verse 7 eh. Sabi niya, think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things. Sinamahan pa ng panalangin na, intindihan mo sana, imburi ko sabihan. Amen. So, ang isa hong kagalakan na naglilingkod sa Panginoon, kapag napalago mo yung iyong inaalagaang kaluluwa. Because they will love you back. Pero kapag hindi pa lumalago, ana nang magrebelde yan. Ana nang akda ka na ka makagulot. Ana nang sirana ka. So marami pong mga instances. But when people grow and appreciate what you have sown in their life, yung nagtanim ka ng sakripisyo, nagtanim ka ng pagmamahal, nagtanim ka ng sweat, nagtanim ka ng mga puyat na araw, at nag-grow sila, they will pay you back with their own love. And you will enjoy the fruit of your labor. At may kasama pang panalangin, sana maintindihan mo ang ibig kong sabihin, ang sabi ni Paul kay Timothy. Discipleship is challenging. Hindi lang pwedeng isa lang. Ginamitan pa niya ng 3 metaphors, soldier, athlete, at saka farmer. Pero sabi niya sa bandang huli, may regalo. May enjoy mo yung fruits of your labor. Pero sinabi si General Colin Powell, there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failures. Of course, yung mga magagaling na farmers, magagaling yung mga yan dahil marami na silang naging karanasan. So learn. Successful people are not gifted. They just work hard, then succeed on purpose.
No matter how hard you work, someone else is working. So challenge yourself to work harder. Ang sabi po ng closing statement ni Paul sa kanyang Timothy, "So I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen." Sabi niya, eventually, magsasuffer ako. I am willing to endure because the price is the salvation of a soul. This is a trustworthy saying. If we die with Him, we will also live with Him. If we endure hardship, we will reign with Him. If we deny Him, He will deny us. If we are unfaithful, He will remain faithful, for He cannot deny who He is. Ang sabi po ng James chapter 5 verse 7, "Be patient, then brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains." Ang pagdidisciple, hindi siya overnight. It's life process. Buhay ang itinataya kasi buhay ang gustong lumabas. That's how discipleship is. And finally, ang sabi po ni Dipeka Padocone ay ito, "The fruit of your own hard work is the sweetest." Kanina umaga po, papasok po ako, hinabol ako ni Brother Donald ng Hills Mabalacat. May binigay siyang something. Sabi niya, "Pastor, Happy Father's Day from Hills Mabalacat." So kinuha ko siya. Sabi ko, "Thank you and have a blessed day." Nalakad ko mga kanya, "Lord, this is the fruit, my labor, how sweet it is." Ang sarap ng feeling. Nakaupo ko doon kanina, mayroong isang kapatid tayo nagbigay ng something, "Pastor, this is for you." You reap something because you have put a hard work and because life was implanted in them. Now life in Christ is growing out of them. Hallelujah. So therefore, let's keep doing what God wants us to do at ilagay natin yung ating puso sa ginagawa natin na merong conquering heart and mind at meron tayong mindset ng mga champion. At higit sa lahat, meron tayong hardworking spirit na magpuputos ng bunga. At ang bunga ay ang kaligtasan at ang paglago ng kaluluwa na tinawag ni Kristo Jesus. Kapatid, bandang huli, ang sabi niya, kung hindi ka magiging matapat, God cannot deny His faithfulness. He's still faithful. He's still faithful to you. Minsan may mga pagkakataon di tayo matapat, pero God is still faithful. Sisikat pa rin ang araw para sa iyo. Bibigyan ka pa rin ng mga bagong panimula. Bibigyan ka niya ng bagong lakas. Bibigyan ka niya ng pagkakataon pang magsimulang muli. Why? Because God cannot deny His faithfulness. Amen? So tayo pong lahat, mga kapatid, challenge ko kayo. Hindi lang si Timothy, bagkus tayong lahat, ma-challenge na mag-disciple. Lumago sa ating paglakad sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Amang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong mayamang biyaya at kahabagan sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa hamon na kami po, Panginoon, ay maging katulad ng isang sundalo, katulad ng isang atleta, katulad ng isang farmer na ubod sipag sa kanyang paggawa. Iisa ang nasa dulo nito, ang ma-enjoy ang bunga ng kanyang pagpapagod, upang ma-enjoy ang crown na kanyang pinaghandaan, upang makonquer ang teritoryong na kanyang ipinaglalaban. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa bawat kaluluwa. Salamat, Panginoon, na kami po, Panginoon, na hinahasa po ninyo na maging isang discipler para kay Kristo. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Timoteo.
na siyang naging inspirasyon po namin. Salamat sa pagiging ama ni Paul kay Timothy. At o Diyos, salamat po sa araw na ito sapagkat merong ang mga ama na tinawag sa lugar na ito. Ama sa physical na katauhan at ama sa spiritual na katauhan na katulad ni Pablo. Panginoon, salamat po Diyos sa lahat ng mga ama na iyong tinawag at hinirang. Salamat Panginoon sa kanilang lakas, salamat sa kanilang pagpupunyagi, salamat sa kanilang halimbawa, salamat sa kanilang kasipagan, salamat sa kanilang dedikasyon, salamat sa kanilang mga sakripisyo. O Diyos, pagpalain mo ng lubusan ng mga tatay namin sa pangalan ni Jesus. And surround them with your grace and favor in the name of Jesus Christ. And Father God, we speak life to them. We speak grace to them. We speak healing to them. We speak joy to them, and we speak the peace of God in the name of Jesus Christ. Lord, anoint them that they may continually to do what you have called them to do. Lord, salamat Panginoon sa bawat tatay na kasama po namin nagdiriwang ngayong umagang ito. We bless them and we honor them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah.